Si Tuwaang ay nakatanggap ng imbitasyon galing sa hangin at ang sabi nito ay dumalo sa kasal ni Dalaga ng Mamawon. Day! May natanggap akong mensahe mula sa ako ay dadalo sa kasal na binibining mo. Dumalo sa kasal dahil may nakikita akong hindi magandang mangyayari. Si Tuwaang ay hindi nakinig sa kanyang tiyahin. Pumunta pa rin siya at naghanda para dumalo sa kasal. Sinuot niya ang damit na ginawa ng Diyosa para sa kanya. Nagdala rin siya ng espada at kalasag. Sumakay siya sa kidlat at nakarating agad sa Kaukawangan. Habang nagpapahinga si Tuwaang ay narinig siyang gunggutan na uwak ng uwak. Balak niya pa itong hulihin pero nagsalita ito. Tuwang! Sandali! Ako ay naparito upang paalalahanan ka na ako ay nagkaroon sa iyong pakitain. Gusto kitang tulungan. Pwede ba ako sa iyong sumama sa kasal? Pagdating ni Tuwaang at gunggutan sa Munawan ay pinapasok siya sa bulwagan at dumating na rin ang lalaking ikakasal. Ikaw ba ang may-ari ng bahay na ito? Ako nga. Ang mga walang bilang sa bahay na ito ay umalis! May mga importanteng tao pa rin dito sa bahay na ito. Ang lalaking ikakasal ay umamin na hindi niya kaya tapusin ang mga artikulo. Niligtas ni Tuwaang ang lalaking ikakasal sa nakakahiyang kalagayan sa pamamagitan ng pag-ako nito sa problema. Sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang hininga, gumawa siya ng sinaunang gong, gintong plota at gininto ang gitara na tinanggap ng pamilya ng nobya. Ang babaeng ikakasal ay nagbigay ng arecanatio sa mga bisita. Inutusan niya ang arecanat box na bigyan ang lahat ng bisita. 2 arecanatio na lang ang natitira. Pagdating sa lalaking ikakasal ay lumaktaw ito at hindi nabigyan. Ang kahon ay pumunta kay Tuwaang. Sinubukan tanggalin ni Tuwaang ang kahon pero hindi nakinig ito. Ang babaeng ikakasal ay tumabi kay Tuwaang. Ang lalaking ikakasal ay namumula dahil sa kahihiyang naranasan niya. Nagpasya siyang hamunin si Tuwaang sa isang labanan. Tumayo ka riyan! Hinahamon kita sa isang tunggal yan! Bago siya makipaglaban, ang babaeng ikakasal ay sinuklian si Tuwaang. Naglaban na si Tuwaang at sakad na. Ang gunggutan ay nakipaglaban din sa alagad ni Sakadna. Tinulak si Tuwaang sa lupa at lumubog sa impyerno. Nakarating si Tuwaang sa impyerno kung saan siya nakapag-usap kay Tuhawa, ang Diyos ng impyerno. Nasaan ako? Sunod ka lang sa akin dito. Ako. Ako ang nagmatawag sa iyo rito. Ako si Tuhawa, ang Diyos ng impyerno. Tulungan mo ako. Paano matatalo ang aking kalaban ngayon? Bibigyan kita ng ikaw. Kapag sa oras na pinatunog mo ito, ay agad mong matatalo ang iyong kalaban. Kapag naman winasak mo ito, ay mapapawian siya ng buwan. Bumalik si Tuwaang sa ibabaw ng lupa at hinarap muli si Sakadna. Inilabas niya ang golden pluta sa harapan ni Sakadna at sa sobrang lakas ng mahika ay napatumba agad si Sakadna. Tinanong ni Tuwaang si Sakadna na maging basal niya kapalit ng buhay niya. Hindi pumayag si Sakadna at mas piniling mamatay. Winasak ni Tuwaang ang golden pluta at binawian ng buhay si Sakadna.